Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano ba unang pinapahayag ang Christian message? Kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi pa nakarinig ng mensahe ng mga Kristiyano, ano ang una mong sasabihin sa kanila? Siguro naman, hindi ka mo kaagad silang tuturuan na mag-grocery. Siguro hindi ka magsasalita tungkol sa mga santo. Hindi ka rin magsasalita na magsimba sila tuwing araw ng linggo. Ang una mong ipapahayag ay ang core message, ang pinakaminsahe ng Kristyanismo. At ano yon? Yan yung sinabi ni Pedro at ang mga apostol sa mga leaders ng mga Hudyo sa Sanhedrin. Nung tumayo na si Pedro at ang mga apostol sa harap ng punong saserdote at mga leaders sa Sanhedrin, pinagalitan sila kasi ipinagbawal na sila na magsalita sa pangalan ni Jesus. Ngunit patuloy pa nila itong ginagawa. Matapang na sumagot si Pedro na dapat silang sumunod sa Diyos at hindi sa tao. Ang ipinahayag sa kanila ng Diyos ay tungkol kay Jesus na kanyang muling binuhay. Pinapatay siya ng mga Hudyo sa pagbitay sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siya ng Diyos at ngayon nakaupo na siya sa kanyang kanan upang maging manliligtas sa lahat ng mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sila at ang Espiritu Santo ay ang mga saksi tungkol dito. Yan ang pinakabuod, ang core message ng mga Kristiyano. Ang tawag diyan ay kerigma. Yan muna ang unang ipinapahayag. Si Jesus ang ating mensahe. Si Jesus na pinapatay at muling nabuhay upang iligtas tayo sa ating kasalanan kung tayo ay magsisisi. Mahalaga na ma-identify natin ang pinakamensahe ng Kristyanismo kasi maaari na marami tayong ginagawa
dinadasal o pinaniniwalaan, pero hindi naman natutumbok ang pinaka-Christian message. Maaari rin na magturo tayo sa iba sa maraming bagay at maraming kaugalian, pero hindi natin napapakita sa kanila ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Si Jesus ang pinakamensahe natin, pero hindi si Jesus na manggagamot o si Jesus na guro, kundi si Jesus na namatay at nabuhay. Nangyari ito sa Kanya upang iligtas tayo at matanggap lang natin ang kaligtasan ito kung magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nung nilagyan tayo ng abo sa ating noo, nung Miyerkules ng abo, ang sinabi sa atin ay magsisikat sa mabuting balita, maniwala. Yan ang tugon natin sa magandang balita na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Buksan po ninyo, Panginoon, ang aming bibig upang maipahayag namin ang kerigma na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.